Para naman sa CDC sa Bagong Pilipinas, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pagunlad ng Clark Freeport Zone. Ikinatuwa ng mga manggagawa sa Clark ang paglunsad ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Samantala, binigyang parangal ang Clark Development Corporation dahil sa maayos na implementasyon ng firm's digital systems habang kinilala rin ang CDC dahil sa ambag nito sa nation building at disaster response. Bukod dyan, pinangunahan ng CDC ang ika-4 na Philippine Parks Congress at inilunsad ang isang program bilang suporta sa karapatan ng kababaihan. Narito ang report ni CDC Director Nicolette Henson. 20 pesos na bigas naghatid ng ginhawa sa mga manggagawa sa Clark. Event that is a whole of government approach. Every member of the government, every employee of CDC are here to help. So the whole of government approach will definitely bring the good things to our kamanggagawa. Through our collaboration with DOLE and CDC, this reflects our firm dedication to ensure that the benefits of the government programs reach everybody. To the CDC, DOLE, our partner agencies, our local producers, maraming salamat po sa inyong pakikiisa, tiwala at aktibong suporta. Makakaasa ang mga manggagawa, ang mga mamamayan sa loob at labas ng Clark, ang mga locators, ang mga iba pang stakeholders, pati na lahat ng katuwang na ahensya ng pamahalaan na kaisa, kasama at kasanggaan ninyo ng buong pwersa ng Clark Development Corporation sa paghatid ng makabuluhang paglilingkod para sa inyong lahat. Narito naman ang ilan sa mga naging reaksyon ng mga nakabili. Malaking tulong po sapagkat napakamura kasi makakain ng mga Pilipino. Malaking tulong po sa amin ang 20 pesos na bigas na ito para sa aming mga manggagawa. Sana po laging meron po ganito at makakagaan po sa aming mga buhay. Ano ba yung ibig sabihin? Ilang araw na rin yung, siguro mga 2 weeks or 1 week na nun. Matagal-tagal na rin na kakainin yung 20 bigas 10 kilo. Sobra po kalahati po yung na-save ko po. Kaya kung hindi ko kunin na kasama ko to pinadala po kasi wala po siya dahil di nasundo. Kaya kung akin yung dalawa ba makadami po akong save. Napakalaking tulong po. Napakalaking tulong po ng napakamurang bigas na ito sa amin. Pasalamat po ako sa CDC dahil sila po yung naging daan sa 20 pesos. Salamat po sa programa na ginawa niyo dito sa Clark. Maraming po salamat. Maraming salamat po at Merry Christmas po. Patuloy namang pinapalakas ng CDC ang ease of doing business dito sa Clark Freeport. Kamakailan nakilahok ang CDC delegation sa First Investment Promotion Agency Forum sa Boracay, Aklan. Ang FIRB monitoring system of firms sa isang online portal na dinisenyo para sa mga investor at enterprises upang magrehistro at ma-monitor ang kanilang mga aplikasyon para sa tax incentives na ipinagkakaloob ng FIRB. Pinarangalan ng FIRB ang CDC bilang bahagi ng First Investment Promotions Agency's Forum. Mataas ang pagtanggap ng board sa CDC dahil sa maayos na implementasyon ng sistema ng FIRB, alinsunod yan sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act at CREATE More Law. Binigyang diin ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera nang parangal na ito ay patunay na handa ang Clark sa patuloy na digital innovation at lubos na tumatalima sa mga pamantayan ng pamahalaan. Ayon kay Attorney de Vanadera, mahalaga ang pag-integrate ng FIRB firms sa digital system ng CDC sa patuloy na pagsusulong ng isang transparent, epesyente at investor-friendly na Freeport Zone. Bukod sa pagpapaigting sa negosyo, patuloy rin ang suporta ng CDC sa mga social responsibility projects kapartner ang Air Force Reserve Command. Dahil dito, pinarangalan ng CDC
bilang Stakeholder Awardee ng Air Force Reserve Command o AFRC. Tampok sa temang katuwang sa kapayapaan at kaunlaran ng bagong Pilipinas, tinanggap ni Vice President for Administration and Finance Group Jose Miguel de la Rosa ang parangal bilang kinatawan ni CDC President and CEO Attorney Agnes V. Estidavanadera. Sa selebrasyon niya ng ika-46 na anibersaryo ng AFRC noong 2020, kinilala rin ng Philippine Air Force ang CDC bilang Outstanding Stakeholder at Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit of the Year dahil sa ambag nito sa nation building at disaster response. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kaligtasan at kahandaan sa loob ng Freeport, nakaangkla ang mga pinagtitibay na hakbang ng CDC sa pagpapalawak ng kanilang papel sa disaster response at civil-military cooperation. Pagsapit ng 2026, target ng ahensya na sanayin at i-activate ang mahigit 100 CDC reservists upang suportahan ang mga operasyon sa loob at labas ng Freeport Zone. Clark Parade Grounds, Bicentennial Park, Children's Playground at PhilInvest Mimosa Plus. Ito ang mga parks na binisita ng 34 na delegado sa pagbubukas ng 4th Philippine Parks Congress sa Clark. Tampok sa unang araw ng activity na may temang Green Networks, Parks, Pathways, People, kung saan tinalakay sa sesyon ang park maintenance, mobility, inclusivity at tree mapping, habang binisita rin ng mga delegado ang CDC Bicentennial Park, Children's Playground, Parade Grounds at mga parke ng PhilInvest Mimosa Plus. Naitala sa ulat ng Environmental Permits Division at Tourism Promotions Division na umabot sa 95 na events na mahigit sa 350,000 na bisita ang naganap sa mga parke at open spaces ng Clark sa unang kalahati pa lang ng 2025. Patunay sa patuloy na pakikinabang ng publiko sa mga luntiang lugar ng Freeport. Binigyang diin ni Attorney Devanadera ang patuloy na dedikasyon ng CDC sa pagpapanatiling bukas, malinis at makabuluhan ng mga parke sa Clark para sa lahat. Ang park tour ay dinaluhan ng mga kalahok mula sa pamahalaan, akademya at civic groups kung saan naipakita kung paano nagsisilbing modelo ang Clark sa pagbuo ng green urban spaces na mahalaga sa pagpapalakas ng kalusugan at well-being ng komunidad. Samantala, takbo laban sa pang-aabuso. Yan ang hangarin ng Clark Development Corporation, Orange Run. Dito sinusuportahan ng CDC ang Safe Spaces Act at pagsusulong sa karapatan ng kababaihan. Alinsunod sa 18-day campaign to end violence against women. Mahigit 100 empleyado ng CDC ang lumahok sa 2.5 km at 5 km run na inorganisa ng Human Resources Division, Assets Management Division at Gender and Development Focal Point System Technical Working Group. Layunin ng gawang ito na palakasin ang mga programa ng CDC para sa gender and development bilang pagtugon sa panawagan ng Philippine Commission on Women na palawakin ang kaalaman at patibayin ang advokasya para sa karapatan, proteksyon at kapakanan ng kababaihan. Ipinapakita ng mga programang ito ang patuloy na dedikasyon ng CDC sa kaunlaran, inobasyon, ease of doing business at serbisyong nakasentro sa komunidad sa pagsusulong ng bagong Pilipinas.